Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Mga patay na corals na nadiskubring itinambak sa Sabina Shoal, pinangangambahang bahagi ng planong paglalagay ng artificial island sa West Philippine Sea. Chinese embassy officials hindi dapat paalisin sa Pilipinas at hayaang gawin ang kanilang trabaho ayon sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry. Strip at cavity search sa mga dalaw ng persons deprived of liberty sa buong bansa, ipinatigil muna ng Bureau of Corrections habang iniimbestigahan ang mga umano'y paglabang ng mga tauhan sa proseso. Dating Health Secretary Francisco Duque III at PSDBM Undersecretary Christopher Lau pinakakasuhan ng Ombudsman dahil sa pagbili ng COVID-19 supplies noong 2020. Una sa ating mga balita, patuloy ang epekto ng shear line at easterly sa ating bansa. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Aldzar Aurelio, dahil sa shear line, makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa mga lalawigan ng Isabela at Aurora. Ang shear line ay maaaring hindi na makapekto sa bansa mamayang gabi o bukas. Samantala, ang nalalabing bahagi ng bansa ay patuloy na makararanas ng maaliwalas at maalinsangan na panahon. Subalit, may inaasahan pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan dahil sa thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi. Walang namo-monitor na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Mas dadalas na mga pulu-pulong pag-ulan sa hapon at gabi sa mga susunod na linggo. Ayon sa Pag-asa, inaasahang bababa na rin ang heat index dahil sa pagbaba ng temperatura na idudulot ng mga pag-ulan. Pinaghahanda na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga lokal na pamahalaan sa pag-iral ng La Niña phenomenon. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa kalagitnaan ng buwan ng Mayo, inaasahang dadalas na ang mga localized thunderstorm o mga pulu-pulong pag-ulan sa hapon at gabi ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa. Ito'y sa kabila na nasa panahon pa rin ng tag-init ang bansa at pwede pa ring maranasan ang matataas na heat index. Kahit tag-init po tayo ngayon, pero nasa buwan na po tayo ng Mayo. So after po na mid-May, yan na po yung kumbaga parang transition period na po natin, papunta po tayo dun sa tag-ulan. So kapag ganitong buwan po talaga ng Mayo, mas dadalas na po yung mga thunderstorm po natin sa hapon at gabi. Unlike po no April na mababa po yung chance ng mga cloud formation po natin. Ayon sa Pag-asa, kapag mas dumalas naman ang pag-ulan, inaasahang bababa na rin ang heat index. Di nga po magtatagal yung ganun kaalinsangan na panahon dahil nga po makakaranas po tayo ng mga pag-ulan. At kapag nakaranas po tayo ng pag-ulan, kahit papano po ay mababawasan yung init na ating nararamdaman. Ang payo ng ahensya, magdala na rin ng payong at kapote kahit tirik ang araw dahil biglaan ang magiging mga pag-ulan sa dakong hapon at gabi. Double purpose na rin nila ang mga payong dahil bukod sa pananggalang ito sa matinding init ng sikat ng araw ay magagamit din ito kapag bumuhos ang malakas na ulan. Nauna na ring sinabi ng Pag-asa na pwedeng pumasok ang isa o dalawang bagyo sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Samantala, hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga local government unit o LGU sa bansa na maghanda na sa posibleng epekto ng tag-ulan dulot ng nalalapit na pag-iral ng La Niña phenomenon. Sa kanyang pagbisita sa Zamboanga Peninsula noong Huwebes, binigyang diin ng Pangulo na posibleng makaranas ang bansa ng matinding pag-ulan gaya ng nangyari ngayong El Nino kung saan matinding init naman ang tiniis ng ating mga kababayan. Dahil dito, nananawagan si PBBM sa mga local officials sa bansa na maging handa sa lahat ng oras para maibigay ang pangangailangan ng mga nasasakupan.
JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa 276 ang kabuang bilang ng mga lugar sa Pilipinas na nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Ayon sa Task Force El Nino, kabilang sa mga ito ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at 9 na probinsya na karamihan ay nasa Mindanao. Binigyan diin ni Task Force El Nino spokesperson Joey Villarama na posible pa rin madagdagan ang bilang ng mga magdedeklara ng state of calamity. Ito ay kahit na inaasahan na ng Pag-asa ang paghina ng epekto ng matinding init sa bansa. Ipapasa na ng Kamara ang amendment sa Rice Tarification Law o RTL ayon kay House Speaker Martin Romualdez. Lain nitong maibalik ang kapangyarihan sa National Food Authority o NFA na magbenta ng murang bigas sa merkado. Bago ito ay pinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sesertipikahan niya as urgent ang panukala upang tugunan ang mataas na presyo ng bigas sa bansa. Naghahanap kami ng lahat ng mga paraan kung paano ibaba natin ang presyo ng bigas para sa abot kaya ng presyo ng taong bayan. So nakikita po natin itong mga adjustments, itong refinements, itong mga amendments na rin-recommend ng Department of Agriculture at magagawa tayo ng lahat ng mga paraan kung paano maibababa natin yung presyo with all the support, with all the budget support. Itong mga refinements kagaya yung Secretary of Agriculture siya na pa rin mag-import at yung target po natin, kailangan gusto nila i-break natin yung 30 pesos kada kilo. Panibagong big-time oil price rollback ang inaasahang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis sa darating na Martes, May 14. Sa inisyal na pagtaya ng ilang oil company, maaaring bumaba ng 50 hanggang 70 centavos per liter ang presyo ng diesel, habang nasa 2 piso o mahigit 2 piso ang posibleng maging bawas sa presyo ng gasolina. Ang panibagong oil price adjustment ay bunsod pa rin ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Iginiit ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na dapat hayaan ng Pilipinas ang kanilang diplomats na magawa ang kanilang trabaho. Ibig ni Philippine National Security Advisor Eduardo Anyo na umalis na ng bansa ang mga individual na nasa Chinese Embassy na lumalabag sa batas ng bansa at sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Kasunod ito ng umano'y leak sa isang phone conversation ng isang Filipino military official at Chinese diplomat kaugnay ng sinasabing isang bagong model deal sa Ayungin Shoal. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Dapat ihinto ng Pilipinas ang mga provokasyon at pakikialam. Ito ang tugon ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian nang tanungin sa pahayag ni Philippine National Security Advisor Eduardo Anyo. Giit ni Anyo, dapat agad nang paalisin sa Pilipinas ang mga nasa Chinese Embassy na lumalabag sa batas ng bansa at sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Ginawa ni Anyo ang pahayag dahil sa inilabas ng embahada na umano'y phone conversation sa pagitan ng isang Philippine military official at Chinese diplomat tungkol sa isang sinasabing bagong model deal sa Ayungin Shoal. Batay sa opisyal, paulit-ulit ang pagkakasangkot ng Chinese Embassy sa pagpapakalat ng maling impormasyon, kabilang na ang paglabas ng isang peking usapan. Hindi anya ito dapat palampasin ng walang matinding kaparusahan. Apela naman ni Li ng China, dapat tiyakin ng Pilipinas na nagagampanan ng Chinese diplomats ng maayos ang kanilang trabaho at hinto ang mga provokasyon. Hindi rin anya dapat magpadalos-dalos ang bansa at tinawag ding desperado at pikon ang Pilipinas. Samantala, naniniwala ang ilang dating defense officials na ginagamit ng China ang isyong ito upang gibain ang samahan ng militar at maghasik ng pagkakawatak-watak sa mga Pilipino. Ginamit yung wiretapping at in-expose para mag-gain ng propaganda victory laban sa atin. Sinisira yung mga officials involved like the Secretary of National Defense, our National Security Advisor, and
very important yung ating field, yung ating officer na nasa ground, no? Medyo tatamaan yan. Dinidivide niya yung ating mga ang military, no? Na meron kayong isang opisyal na nakikipag-usap sa amin. Pero alam niya na hindi ano yun binding. Hindi, wala sa power ng general i-commit yung ganun. The general is the implementer of policy. The foreign policy is determined by SFA and kanya. Ayon naman kay dating National Security Advisor Clarita Carlos, dapat ding matukoy kung peke nga ba o tunay ang sinasabing usapan. Siguro bago tayo magkomento doon sa content, i-establish muna natin yung integrity at authenticity noong usapan na yun. Batay kay Defense Secretary Gibo Teodoro, kung may audio recording nga ang Chinese Embassy ng diretsong pakikipag-usap sa isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines, pag-amin nito sa paglabag sa batas ng Pilipinas at international relations. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang nakikitang pangangailangan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng loyalty check sa hanay ng mga pulis o sa Armed Forces of the Philippines sa gitna ng umuugong na destabilization plot laban sa kanyang administrasyon. Nananatili ang tiwala ng Commander-in-Chief sa PNP at AFP at nanawagan siya sa mga ito na manatiling profesional at maging tapat sa kanilang sinumpaang mga tungkulin sa bayan. I don't see, wala kaming report na in the ranks. Yung mga retired, baka merong mga gumagalaw na sumasama sa mga distab na ginagawa. Pero sa ating mga kapulisan, at siyempre lalo na sa officer corps, wala naman tayong nakikitang ganun na namumulitika ang mga pulis. Hinikayat ng Philippine National Police si dating Senador Antonio Trillanes na maglabas ng ebidensya sa sinasabing pagkakasangkot ng ilang PNP officials sa planong destabilisasyon laban sa administrasyon. Sinabi ni PNP Public Information Chief Police Colonel Jean Fajardo na kung talagang may hawak na katibayan si Trillanes ay pwede niya itong idulog mismo kay PNP Chief Police General Romel Marbil. Ayon kay Fajardo, makabubuting maipabati dito sa pinuno ng PNP upang agad na maaksyonan sakaling totoo ang mga impormasyon ng dating senador. Ipinag-utos ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kasong paglabag sa anti-graft and corrupt practices laban kina dating Health Secretary Francisco Duque III at former Budget Undersecretary Christopher Lau, kaugnay ng pagbili ng COVID-19 supplies noong 2020. Nakasaad sa inilabas na resolusyon na unlawful o labag sa batas ang paglilipat ng DOH sa 41 million pesos sa DBM Procurement Service na pinamumunuan ni Lau. Sinabi rin dito na ang PSDBM ay pinapayagan lamang na bumili ng common use supplies at hindi kasama rito ang COVID-19 pandemic supplies. Sa isang hiwalay na desisyon sa administrative complaint laban sa kanila, napatunayan din ng Ombudsman na guilty ang dalawa sa grave misconduct, gross neglect of duty and conduct prejudicial to the service. Wala pang reaksyon o komentaryo dito sina Duque at Lau. Isang linggo mula nang ihayag ng Department of Health na iimbestigahan nila ang isang local pharma group dahil sa umano'y illegal at unethical practices nito. Sinabi ng tagapagsalita ng DOH na wala pa silang natatanggap na formal na reklamo para maging basehan ng gagawing investigasyon. Iginiit naman ng Belcans Pharma na hindi labag sa batas na maging stakeholders ang mga doktor sa kanilang kumpanya at wala umanong panuntunan na kailangang ihayag ng mga doktor ang kanilang interes sa isang kumpanya. Ito ang balita ni Gladys Tuabi.
Wala pang natatanggap na formal na reklamo ang Department of Health kaugnay ng mga alegasyong isinawalat sa Senado hinggil sa umano'y unethical practices ng isang local pharmaceutical group na pag-aari ng mga doktor. Sa isang mensahe, sinabi ni DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo na kahit ang Senado ay wala pang iniendorsong ebidensya o rekomendasyon para mag-imbestiga. Sa nakaraang privilege speech sa Senado, sinabi ni Senator Jinggoy Estrada na gumagamit ng multi-level marketing scheme ang Belkens Pharma Incorporated para magbenta ng kanilang produkto. Pero ayon sa abogado ng Belkens Pharma, hindi naman labag sa batas o unethical para sa mga doktor na magnegosyo o magrekomenda ng produkto o pasilidad na pupuntahan ng pasyente. Kaya may mga doktor ho tayong may-ari ng ospital, may doktor na may-ari ng laboratory clinics, may doktor na may-ari ng mga pharmacies, and may mga doktor ho na may-ari ng mga testing centers. And kapag ho nagrekomenda ang doktor na pumunta sila sa ospital na yon, na ang doktor ay magrekomenda na bumili ng gamot sa kanilang mga pharmacies, or kapag nagrekomenda ang mga doktor na magpa-test sa kanilang mga testing centers, hindi ho illegal or unethical yon. Wala rin aniyang eksaktong guidelines kaugnay sa usapin na kailangang i-disclose ng doktor ang kaniyang mga shares sa isang kumpanya. Kaya plano umano ng local pharma group na magsampa ng kaso sa mga nagpapakalat ng walang basehang mga akusasyon sa kanilang kumpanya. We're preparing po criminal actions against those who are posting online malicious accusations against Belkens and the doctors na kung ano-ano mga malicious or baseless accusations. Tinatanggap din umano nila ang imbestigasyon ng Department of Health at Professional Regulation Commission kaugnay ng nasabing usapin. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nadiskubre ng Philippine Coast Guard ang mga patay na corals na itinambak sa Sabina Shoal na nasa 75 nautical miles lamang ang layo mula Palawan. Ayon sa PCG, nakakaalarma na ito dahil mas malapit na sa baybayin ng Pilipinas at malaki ang posibilidad na kagagawan ito ng China. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Nakatambak na patay na corals, naging kulay puti na ang seabed. Wala na halos buhay sa corals at mga yamang dagat sa lugar. Ito ang nadiskubre ng Philippine Coast Guard sa Sabina Shoal. Kahalintulad ang nangyaring ito sa nangyari sa Sandy Cay kung saan itinambak ang mga patay na corals at naubos ang buhay ng yamang dagat. Pero sa Sabina Shoal, nagsisimula pa lamang ang pagtambak at hindi gaya sa Sandy Cay na lumaki na ang reclamation area. Ayon sa PCG, nakakabahala na ito kaya agad idineploy ang BRP Teresa Magbanwa sa lugar na nasa 26 na araw na ngayong nagbabantay doon. It is very alarming because Escoda Shoal is just 75 nautical miles away from the coastline of Palawan. Ganyan na siyang kalapit ngayon. Ito na ang pinakamatagal na pananatili sa West Philippine Sea ng mga barko ng PCG. Anila, wala silang balak na bitawan ang pagbabantay sa Sabina Shoal. Ang Sabina Shoal ay nasa layong 75 nautical miles na lamang mula sa Palawan o nasa 139 kilometro. Ito rin ang ginagawang rendezvous point ng PCG o tagpuan kapag nagsasagawa ng RORE mission sa West Philippine Sea. Sa 26 na araw nilang pananatili sa lugar, namonitor nila ang 3 barko ng PLA Army Navy, 4 na Chinese Coast Guard vessel, 34 na Chinese Maritime Militia vessel at 3 Chinese research vessel. Nagde-deploy ng service boat at diver ang mga research vessel ng China, saka ibinabato sa kanilang mothership. May mga instrumento rin na binababa ang mga Chino. Ang PCG, idinudokumento naman ang mga aktibidad ng mga Chinese vessel sa lugar. May insidente pa raw na hinarangan ng China ang pagdudokumento ng Pilipinas sa kanila at nagpapadala rin sila ng helicopter. Bagamat walang naaktuhan ng PCG ng aktual na pagtatapon ng Chinese vessel ng mga patay na coral sa lugar, naniniwala ito na malaking posibilidad na ang China ang may kagagawan nito. We intend to cooperate with our marine scientists, just like Dr. Anticamara and the UP Marine Science Institute, para let us allow science to explain, no?
kung ano ang naging dahilan ng paglaki ng mga sandbars dito. Whether is it a natural occurrence, kung bakit may mga patay na crash corals na nakadump dito. So we will bring with us marine scientists in the next coming days for them to explain the science of everything that is happening in Escoda Shoal. Sa halos isang buwang pagbabantay sa Sabina Shoal, napigilan daw ng PCG ang mga aktibidad ng China sa lugar na pagtatambak ng mga patay na corals at posibleng reclamation sa bahura. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantalang ipinatigil ng Bureau of Corrections ang pagpapatupad ng strip at cavity search sa New Bilibid Prison. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Catapang Jr., ihihinto muna ang body search habang isinasagawa ang review sa procedure ng strip at cavity search. Magsasagawa ng simulation ng Bucor kasama ang Commission on Human Rights upang i-assess kung may mali sa kanilang proseso. Nauna nang nirelieve sa pwesto ang ilang tauhan ng Bucor sa gitna ng isinasagawang investigasyon. Bagaman suspendido ang strip at cavity search, tiniyak naman ng Bucor na magpapatupad pa rin sila ng mahigpit na security check. Nagugat ang issue matapos na nagreklamo ang ilang asawa ng PDL sa umano'y hindi makataong body search sa Bilibid. Panibagong batch ng mga persons deprived of liberty ang pinalaya kahapon ng Bureau of Corrections. Binubuo ang mga ito ng 174 na mga PDL na pawang may katandaan na at nakakomplento ng sitensya sa kanila. Nagmula ang mga ito sa National Bilibid Prison at iba pang mga detention facility. Sa mensaheng ibinigay ni Bucor Director General Catapang, sinabi nito na umaasa siyang magiging maayos at mabunga ang panibagong buhay ng mga pinalayang PDL. Nahuli sa bayan ng Daet, Camarines Norte ang isa sa itinuturing high-value targets pagdating sa illegal drugs sa rehiyon. Nasamsam mula sa suspect ang hindi bababa sa 1.6 million pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu. Ito ang balita ni Brian Baldarahe. Umabot sa 1.6 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga otoridad sa isinagawa nitong buy-bust operation sa bayan ng Daet, Camarines Norte bandang alas 11:50 ng gabi noong Huwebes, May 9. Naaresto sa nasabing operasyon si alias Onad, 43 anyos, residente ng Purok 1, Barangay Kamambugan ng naturang bayan. Kabilang si alias Onad sa high-value target sa Regional Recalibrated Database on Illegal Drugs. Nasamsam sa nasabing operasyon ng 10 medium plastic at 2 pirasong malaking plastic na naglalaman ng hindi bababa sa 245 grams ng pinaghihinalaang shabu. Nakuha rin sa suspect ang 1,500 peso bill na ginamit ng mga otoridad bilang budal money. Ayon sa Daet Municipal Police Station, posibleng galing sa Maynila ang dalang droga ng suspect na matagal-tagal na rin nilang sinosurveillance. Medyo matagal na rin po itong minamanmanan talaga kasi ito po ay isang regional target sa recalibrated natin. Consider siya as high value individual. Ngayong taon po, siguro ito po yung medyo malaki dito sa bayan ng Daet po. Kasabay nito, iginiit naman ng nasabing istasyon na ang pagkakadakip sa suspect ay resulta ng pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa illegal na droga at hindi nangangahulugan na may malaki pang operasyon ng drug sa lugar. Sa ngayon, 12 sa 25 barangay sa bayan ng Daet ay drug cleared na. Hindi ko naman masasabing ganun po kalala ang problema. Basta kami po ay araw-araw nag-monitor ang mga galawan dito, lalo-lalo na sa illegal na droga. At kung makikita naman natin na halos kahit sa ibang bayan ay minahuli naman po. So nagtatrabaho naman po ang ating mga kapulisan at hindi naman po tayo papayag na yun ay lumaganap dito. Samantala, patuloy naman ang panawagan ng pulisya sa pakikiisa ng publiko kaugnay sa patuloy na paglaban sa illegal na droga sa bansa. Brian Baldarahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Para mas mapadali ang paghahanap ng trabaho,
Ginawang libre na ang assessment at pagbibigay ng national certificates para sa graduates ng Technical Vocational Livelihood o TVL track. Kasabay nito ang planong paggawa ng guidelines ng Civil Service Commission kaugnay sa pagbibigay ng trabaho sa senior high school graduates sa gobyerno. Ito ang balita ni Jed Neresina. Isinusulong ngayon sa Senado ang pagpasa ng isang batas na mag-oobliga sa gobyerno na tumanggap ng senior high school graduates. Ayon sa chairman ng Senate Committee on Basic Education na si Senator Sherwin Gatchalian, nakapaloob ito sa panukalang Batang Magaling Act at amyenda sa hiring process sa gobyerno para gawing prioridad ang pagkuha sa senior high graduates. Bibigyan ng specific na pwesto ang mga senior high school sa gobyerno. Kung pumasa sila of course ng interview, ng mga assessment, pero meron ng specific na trabaho para sa ating mga senior high school. Ngayon kasi wala eh. Dagdag ng senador, sa ilalim ng panukala ay bubuksan sa mga senior high graduates ang mga posisyon mula sa barangay hanggang national government. Pag government nag-hire, may pinapakita ng gobyerno na may kumpiyansa tayo sa kakayahan at galing ng mga senior high school. Pag ang gobyerno mismo hindi kumukuha ng senior high school, parang sinasabi natin wala tayong tiwala sa senior high school. So, kaugnay nito, sinabi ni DepEd Undersecretary Michael Poa na isasama na ang Technical and Vocational Education and Training o TVET sa lahat ng strands ng senior high school. Dagdag skills niya ito sa mga mag-aaral na maaari nilang magamit sa paghahanap ng trabaho. May pakikipag-ugnayan na rin ng DepEd sa Department of Labor and Employment para malaman kung anong in-demand na skills sa mga industriya. With all of those put together, mas magiging attractive po at tataas ang employability ng ating senior high school. At least that's what we're hoping for. Gagawing prioridad ng Senate Committee ang pagtalakay dito at umaasa si Senator Gatchalian na makakasama ito sa priority legislation ng Marcos administration. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang babaeng kadete mula sa Surigao City ang valedictorian ng Philippine Military Academy o PMA bagong sinag class 2024. Nanaig naman ang Women Power ngayong taon sa PMA dahil 6 pang babaeng kadete ang pasok din sa top 10 ng graduating class. Ito ang balita ni Grace Doctolero. My inspiration, the Philippine Military Academy entrance examination posters are already posted in my social media accounts, ma'am, and it really catched my attention, ma'am. However, it was ultimately my father who inspired me. Valedictorian ng Philippine Military Academy bagong sinag class 2024 ang 22 anyos na si Cadet First Class Jenes Ilumba na nagtapos ng magna cum laude. Anak siya ng isang barangay official at ng isang magsasaka sa Surigao City, Surigao del Norte. Hindi naging hadlang ang pagiging magsasaka ng kanyang ama, maging ang hirap sa buhay at pag-aaral sa akademya. Sa halip, ito ang naging inspirasyon niya upang magpursige sa pag-aaral. Si Ilumba ay mapapabilang sa Philippine Army. Bilang class valedictorian, tatanggap si Jenes ng Presidential Saver Award, Philippine Army Saver, Australian Defense Best Overall Performance Award at Tactics Group Award. Ayon sa pamunuan ng Philippine Military Academy, si Jenes ang ika-7 babae na naging valedictorian sa PMA simula noong 1997. Women Power ngayong taon dahil 6 na mga babaeng kadete pa ang pasok sa top 10. Kabilang na dito si Cadet First Class Cyril Joy Masculino na top 4. Top 5 si Cadet First Class Rosemil Dugilio. Top 6 si Cadet First Class Alexa Valin. Top 8 si Cadet First Class Giselle Tong. Top 9 si Cadet First Class Danica Marie Viray at babaeng kadete rin ang top 10 na si Cadet First Class Neriva Binag. Pasok din sa top 10 ang lalaking kadete bilang top 2 Cadet First Class Mark Armuel Boyles, top 3 Cadet First Class Kim Harold Gilo at top 7 Cadet First Class Floyd Nino Arthur Rojas. There are struggles along the way, but one challenge that a female cadet have faced here in the Philippine Military Academy is the perception that soldiery is a male-dominated career or environment. But we have to take note that
female cadets here in the Philippine Military Academy are given equal opportunity to excel and even hold leadership positions in the Cadet Corps. Nasa 278 ang magtatapos sa bagong Sinag Class 2024. 224 dito ay lalaki at 54 naman ang babae. Pinakamarami sa kanila ay papasok sa Philippine Army na may 144, 62 sa Philippine Air Force at 72 sa Philippine Navy. Gaganapin ang graduation ceremony sa May 18 araw ng Sabado kung saan inaasahang si Pangulong Bongbong Marcos ang magiging guest of honor and speaker. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsasara na ang Sofitel Philippine Plaza Manila simula sa darating na July 1. Sa isang opisyal na pahayag, inanunsyo ng pamunuan ng Sofitel na ititigil na nila ang kanilang operasyon bilang bahagi ng anilay ongoing commitment sa pagbibigay ng best possible experience sa kanilang guests at colleagues. Labis namang pinasalamatan nito ang suporta ng kanilang mga guests, stakeholders at mga empleyado na naging bahagi na ng 5 dekadang operasyon ng luxury resort. Tatanggap na lamang ng engagement at reservations ang Sofitel hanggang sa June 30, 2024. Ipinahayag ng Estados Unidos na posibleng gumamit ang Israel ng American supplied weapons sa paglabag nito sa international humanitarian law sa ilang pangyayari sa Gaza War. Gayman walang kompletong impormasyon ng US government kaugnay nito. Isinumite ng US State Department ang ulat sa Kongreso araw ng Biyernes, May 10. Ipinag-utos ng White House ang pagrepaso kung papaano ginamit ng Israel at 6 pang bansang may gyera ang US supplied arms simula umpisa ng 2023. Pasintabi po sa ating mga kasambahay dahil sa maselan ang ulat na ito. Pinarecall ng isa sa pinakakilalang bread brand sa Japan ang libo-libo nitong produkto at nag-aalok din ng refunds matapos matagpuan ang bahagi ng itim na daga sa sliced bread nito. Nasa 104,000 products ng Pasco Shikishima Corporation ang inali sa merkado matapos matuklasan na ang rat parts sa 2 pakete ng tinapay. Gawa ang tinapay sa isang pabrika sa Tokyo at sinuspindi na ang assembly line nito. Ayon sa Pasco, wala namang ulat na mayroon nang nagkasakit, punsod nito at humingi na rin ng paumanhin ng kumpanya sa mga customer at business partners. Nasilayan sa iba't ibang bahagi ng himpapawid ng United Kingdom ang pambihirang Northern Lights na kilala rin sa tawag na Aurora Borealis. Ibinahagi ng onlookers ang mga larawang nakunan sa Liverpool, Kent, Norfolk at Sussex. Meron ding nasilayan sa ilang bahagi ng Scotland. Naging visible o nakita ito kasunod ng isa sa pinakamatinding geomagnetic storms na tumama sa mundo. Huwag baliwalain kung ikaw ay naipitan ng ugat sa bandang likuran dahil kapag ito ay napabayaan ay maaaring magdulot ng komplikasyon tulad ng herniated disc na sanhi na kilala sa tawag na sciatica. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. So when you say sciatica, it actually refers to nerve pain, no? Ito yung pain na nanggagaling sa nerve sa likod kapag naiipit siya, either by yung tinatawag nating slip disc. Ayon kay Dr. Benaventura Alfredo Canto, isang orthopedic spine surgeon ng Makati Medical Center, hindi dapat pinapatagal ang pananakit ng likod na dulot ng sciatica. Dahil ang naipit na ugat ay maaaring magdulot ng komplikasyon tulad ng motor weakness sa katawan ng tao na kailangan ng sumailalim sa agarang gamutan. Medyo matagal na, halimbawa tinitiis nyo yung sakit, hindi nyo dinadala sa doktor, yung nerve natin dahil ipit na ipit, syempre konting-konting namamatay yung mga cells.
hindi makadalo yung dugo dun sa nerve para sa kanyang nutrition. So the patient, usually longer cases, hindi lang pain, nagsisimula ng magmanhid yung paa. So therefore, mas kailangan urgent yung treatment. Dagdag pa niya, kapag nakakaramdam na ng sintomas na sciatica, maiging maipakonsulta agad sa espesyalista, panatilihin ng proper posture at ugaliin ang pag-ehersisyo upang maiwasan ng paglala nito. Kung yun ang nararamdaman ho ninyo, yung sciatica, yung pababa, yung may parang searing pain pababa mula puwet hanggang paa, or masakit ang likod nyo na matagal na ho, hindi ho gumagaling, kailangan pa-check ho na ninyo. Iwasan ho yung laging nakaupo, no? Yung talaga yung nakakasama sa atin lahat, no? Keso sa bahay or sa opisina, maintain proper posture all the time as much as you can, and then, exercise na lang parati. Alamin ang iba pang detalye ukol sa sciatica. Manood ng Dr. Sun TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakamamatay ang sakit na cervical cancer pero bari itong maiwasan kung maagang matutukoy at maagapan. Kaya naman hinihikayat ng Department of Health ang mga kababaihan na sumailalim sa cervical cancer screening lalo na't walang sintomas ang naturang sakit. Ang balita ni Harry Ilagan. Sa Pilipinas, cancer ang pangalawa sa pangunahing sanhi ng pagkamatay nitong 2022, batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority. Isa naman ang cervical cancer sa tinukoy ng World Health Organization sa mga nangungunang uri ng cancer sa bansa. Nagagamot naman ito kung maagang natutukoy at naaagapan. Kaya pinaigting ng Department of Health ang cancer screening, lalo na sa mga kababaihan sa buong bansa. Ayon kay Department of Health Undersecretary Dr. Glenn Bagaw, ito ay taong-taong isasagawa upang mapalakas ang kampanya at para maiwasan ang pagkakaroon at pagdami na nagkakasakit sa cervical cancer. Layunin po natin dito ay mapangalagaan po natin ating mga kababayan, lalong-lalo po ang mga kababaihan pagdating po sa cervical cancer, sa breast cancer. Ang Department of Health, lagi ang layunin niyan ay matingnan na nasa mabuting kalagayan, mabuting kalusugan ng ating mga kababayan. Isa si Rain Marie Montiel na isang single mom na maagang nagpunta sa DILG office upang magpa-test sa human papillovirus o HPV. Isinama na rin niya ang kanyang 12 years old na anak na babae upang mapabakunahan ng anti-HPV. Anya mahalaga sa kanya bilang nanay na may panlaban na ang kanyang anak sa HB virus. Hanggat maaga, ipa-vaccine natin yung mga bata. Then also, sa mga adults din po, so kailangan din po natin ipa-check din yung sarili din po natin para din po sa sarili natin para maiwasan din po yung magkakaroon po ng cancer. Kaya po nagpa-vaccine din po ako at test screening din po. Ayon naman kay Dr. Rolando Domingo ng World Health Organization Philippines, walang sintomas ang sakit na cervical cancer, kaya hindi ito malalaman kung hindi dadaan sa tamang screening. Itong HPV, yung human papilloma virus na infection, wala talaga siyang simptomas, walang nararamdaman ng maraming taon. Kaya gusto nating ma-detect agad siya habang wala siyang sintomas, bago pa siya maging cancer, kung merong lesions ma-treat agad. Targetan niya ng WHO na tuluyan ng maalis ang sakit ng cervical cancer kung masusunod lamang ang tamang screening, pagbabakuna at gamutan. Pag nagawa natin yung 90% vaccination, 70% screening at 90% treatment, then kaya natin ma-eradicate ang cervical cancer. Harry Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Matutunghayan na ngayong linggo ang digital streaming ng Wish Date Unexpected sa official YouTube channel ng KDR Music House. Ating muling balikan ang kakaibang eksena at ang saya at kilig na hatid ng 12th installment ng Wish Date Concert Series. Ito ang balita ni Gladys Tumapi. Ng sorpresa,
Kakaibang plot twist. Yan ang natunghayan ng mga wishers sa ika-12 installment ng wish date na pinamagatang Unexpected. Pero kung na-miss mo ang wish date Unexpected sa SM Mall of Asia Arena noong nakaraan, o sadyang nais mapanood muli ang mga eksena na nagpatawa, nagpaiyak, at nagbigay inspirasyon, at gusto muling maranasan ang saya at kilig na hatid ay short film at live concert, sabay-sabay nating balikan at panoorin ang wish date Unexpected sa digital streaming nito sa official YouTube channel ng KDR Music House. Can I ask you? Yes, of course. If 5 years from now, at single pa rin tayo, pwede kayang tayo na lang dalawa? Ang naging role ko, ako si Julia, fiancé ako ni Solomon. Yung tama ba, learning? Yes. Yung natutunan ko sa story na huwag mong ibigay lahat sa magtira ka din sa sarili mo. Lahat ng naging story dito, parang based siya sa totoong buhay. Nangyayari talaga siya. So, sana yung mga makakapanood po ay meron din po silang matutunan. Pero hindi lang ang plot twist na short film ang magsusurpresa sa mga wisher, kundi pati na rin ang mga awiting handog ng mga featured OPM artist na talaga namang nagbigay kulay at buhay sa bawat eksena. Saksihan ang performances ng Six Cycle Mind, Arthur Miguel, Cup of Joe, Julian San Jose, at KDR Music House artist na si Haki. Ang surreal pa rin po ng feeling, and every time na mag-perform po ako, sobrang happy ko po. Yung concept po ng Wish 1075 and KDR Music House, it's a really unique concept po. Kasi I grew up watching only movies, iba rin po yung sa theatrical, iba rin naman po yung concert lang. Pero ito po, pinagsama-sama siya, and I'm really thankful and grateful to be a part of it po. So, ayun po, it's very unique. Mag-stream na sa KDR Music House ngayong linggo, May 12, 2024 at magkaroon ng panibagong perspektibo sa kahulugan ng Unexpected. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa mahigit 5 million views ang bagong single ng BTS leader na si RM na may pamagat na Come Back to Me. Ito ang unang awit na nirelease ni Kim Namjoon para sa kanyang second solo album na may title na Right Place, Wrong Person na ilalabas sa May 24. Ang bagong album ay may 11 tracks na pawang mga original composition ng rapper-songwriter. Sa pagpapatuloy ng second round eliminations ng UNTV Volleyball League Season 2, tatangkain ng DFA emissaries na matapos na ang kanilang losing streak sa kanilang bakbakan ng Judiciary Justice Servers alas 12 ng tanghali. Nagaganapin sa Paco Arena sa Maynila bukas. Nais naman ng SS Pension Protectors na masundan ang kanilang winning momentum sa kanilang pagtutuos ng Senate Lady Defenders alas 2 ng hapon. At tampok sa main game ang mainit na sagupaan ng BFP Lady Firefighters at PNP Lady Patrollers alas 4 ng hapon. Live itong mapapanood sa social media account ng UNTV News at UNTV Sports. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Pilipinas mananatili sa paggamit ng mapayapang paraan sa pagresolba ng tensyon sa West Philippine Sea. Paggamit ng water cannon laban sa China, hindi kasama sa opsyon ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. And we have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive, you have to call them weapons dahil nakaka-damage na.
Department of National Defense at National Security Council mariing itinanggi ang umano'y panibagong kasunduan ng pamahalaan ng Pilipinas sa China. China dapat itigil na ang pagkakalat ng misinformation kaugnay sa Ayungin Shoal ayon sa Department of Foreign Affairs. Insofar as the National Security Council is concerned, kahit ano pang paulit-ulit na pagdadawit ng China or the Chinese Embassy dito sa mga kasunduang ito, wala pong saysay yan kasi hindi po yan totoo. This is pure and clearly fake news on the part of the Chinese Embassy. SUV driver na hinuli ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority dahil sa illegal parking, itinapon ng violation tickets at tumakas. Iba pang obstruction sa mabuhay lanes na daanan sa pagsasara ng EDSA Kamuning flyover nilimas ng MMDA. Medyo nagkaroon konting diskusyon, mukhang hindi niya matanggap na siya ay may violation. Pag-amyenda sa Rice Tarification Law ipinamamadali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagkakaroon muli ng abilidad ng National Food Authority na mag-import ng bigas hiniling sa Kamara. Mga suspect sa pamamaril sa pulis sa Maguindanao nasampahan na ng kasong murder. 4 na pulis na kasama sa pagpapatrolya ni Captain Moralde inalis na sa pwesto. Nakapagsampa na po tayo ng kasong murder laban po doon sa mga suspects na may kinalaman nga po doon sa pagbaril at pagpatay nga po kay Captain Moralde at 2 po dyan sa nakasuhan ay 2 pulis po. At kasalukuyan pa rin po silang nakadetine sa Maguindanao Municipal Police Station. Ilang mga motorista muntik mabiktima ng tech scam na no-touch arrest penalty. Ang nakalagay doon, no contact apprehension. Your traffic violation, fine in 3 days past due. Please pay through goph.w or your driver license will be suspended for 30 days. Pag-iikot ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil sa mga kampo, hindi loyalty check sa gitna ng umuugong na umano'y destabilisasyon sa Marcos administration. No, there's no loyalty check. Lahat po ng police dito, we are very loyal to the Constitution po. 29 pesos per kilo na bigas, planong ibenta ng National Irrigation Administration o NIA sa Agosto sa Kadiwa Centers. Nasa mga 29 pesos pwede na kami magbenta. By August naman kami. And we have around 100 million kilos of rice na projected na ma-produce po natin by August. Inflation rate sa bansa tumaas sa ikatlong sunod na buwan nitong Abril. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumilis sa antas na 3.8% nitong Abril 2024. Dating Pangulong Rodrigo Duterte naniniwalang Malacanang ang nasa likod ng pagbawi sa permit ng kanilang rally sa Dumaguete City. What is ironic? What is incongruous nito? Nakakatawa, nakakagalit. Nadaanan ko yung Freedom Park. Yun sana ang gusto namin. Pagpunta kami rito, naghingi kami ng permit. Binigyan kami. But nung araw na dating kami, binawi yung permit at sinirahan yung Freedom Park. Following the administration, galing ito ng Malacanang. Unit Team plano muling buuin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 2025 midterm elections. So bubuhin uli natin at formalize uli natin ang Unit Team. Civilian mission sa Baho de Masinloc handa sakaling makasalubong ang mga barko ng China. Retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio nagbabala na maaaring magdulot ng malaking pinsala sa reputasyon ng China kung aatakihin ang barko ng Atenito Coalition. I doubt if the Chinese will really target private vessels because we will take videos of that and spread that all over the world, and they will suffer a reputational damage. So
I doubt if they will go to that extent, although it may happen. Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas tumaas ng 5.7% sa unang quarter ng 2024 kumpara sa nakaraang 3 buwan. Our first quarter economic performance is a testament to our people's and industry's resilience. Red tagging, ipinanawagang gawing isang krimen, pagbuwag sa National Task Force to End Local Armed Conflict o NTF-ELCAC, muling isinusulong ng Makabayan Bloc. Makasaysayan ang desisyong ito ng Korte Suprema dahil for the first time ay inacknowledge ng Korte Suprema na ang red tagging nga ay hindi simpleng vilification, hindi simpleng paninira, but this put the life, security, and liberty of a person in danger. No? Isa na po rito ang pinapanawagan namin to abolish yung numero 1 red tagger, the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. 14 pang baril ni Apollo Kibuloy na ibenta na ayon sa Philippine National Police. PNP, may maganda ng lead sa paghahanap kay Kibuloy. May mga magaganda po tayong efforts na I'm not at liberty to share for now, but suffice to say po ay may mga magaganda po tayong information na vina-validate po that would hopefully lead to the location po ng mga accused po natin. Ilang senador nanawagang itigil na muna ang bangayang Marcos Duterte. I don't think it helps the country, honestly. Parang nadidistract tayo dito sa tit for tat between the two camps, di ba? Imbis na mag-focus dun sa issues na palagi ko mas mahalaga sa ating mga kababayan, yung issues of inflation. Tama na muna, ceasefire muna, di ba? Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi naniniwalang sangkot ang military at police officials sa umano'y planong destabilisasyon laban sa kanya. I don't see, wala kaming report na in the ranks. Yung mga retired, baka meron. National Capital Region Police Office o NCRPO nagsasagawa ng loyalty check sa kanilang hanay. We are checking not only loyalty. The checking of personnel is they should be loyal to the Constitution, sumusunod sa batas. Balikatan 2024, formal nang tinapos. Full battle simulation ng para sa susunod na taon, paghahanda na. By virtue of the authority vested in me as the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, I hereby declare the Philippines-United States Balikatan Exercise 39-2024 closed, effective this day. Thank you. At pag-i-issue ng visa sa Chinese nationals na nais pumasok ng Pilipinas, sasailalim na sa mas mahigpit na proseso. Department of Foreign Affairs nilinaw na hindi konektado ang West Philippine Sea issue sa paghihigpit ng visa issuance sa Chinese applicants. So really a major challenge is the submission of fraudulent fake documents, particularly from the Chinese side. At sa salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Balikakias, Kapitulo 4, versikulo 2, na nagsasabi, "Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katuwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak, at kayo'y magsisilabas at magsisiluksong parang guya mula sa silungan." At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming lahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Davis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang hapon.